po muna tayo dito sa makakausap natin ngayong umaga. Kasama po sa mga balita natin ngayon tungkol po dito sa 15 pulis na sinasabi na nang hold up at nang halay daw sa isang grade 9 student sa gitna po ng kanilang anti-illegal drugs operation. Diyan po yan sa Bacoor, Cavite. Kasama po natin ngayon ang Vice Chairperson and Executive Officer ng NAPOLCOM o National Police Commission, si Attorney Rafael Vicente Calinisan. Magandang umaga po, Attorney. Yes, magandang umaga sa iyo, DJ Chacha at Boss Ted. Good morning po. Oo. Attorney, ito po muna, bago pa po ba pumutok sa media itong balitang ito, meron na po ba kayong impormasyon tungkol po dito sa report na ito at nagsasagawa na rin po ba kayo ng investigasyon? Yes, nalaman ko to around 12 o'clock Sunday, thereabouts, no, mga alauna, alas 12. Una nung natanggap ko yung report, kala ko joke kasi sino ba mag-aakala na may ganitong klaseng report na ang ating kapulisan na-involve sa pagnanakaw, may halong droga at may halong panggagahasa. So, totoo niyan, napailing ako nung una ko nakita eh. So, the first reaction I had was to coordinate with the Philippine National Police and to check. Nung nalaman natin, totoo nga na may ganitong insidente. At tayo ay sobrang nalungkot. At ang unang ginawa natin, after nating nalaman na may ganitong insidente, tayo nagpadala ng 4-man team from our IMIS, Inspection, Monitoring and Investigation Service. Pinadala natin kaagad. At sila ay bumalik na sa akin, meron dala silang report, nakuha ko na kahapon. At tama nga na merong rape na nangyari, merong pagnanakaw na nangyari. This involves 14 members of the PIDEG, yung Police Drug Enforcement Group, 8 of which have been arrested, 6 are at large. I believe some of them are giving feelers for their surrender. Pero bottom line, DJ Chacha, hindi talaga acceptable ito eh. Dapat talaga may managot dito. Oo. Sir, para lang din po mas malinaw, ano daw po yung nangyari mismo? At kailan daw po ito nangyari base po dun sa report na tinanggap ninyo? The incident happened November 22, 7:45 a.m. Tapos naaresto tong mga di umunong kasama na pulis November 23 around 2 a.m. So 8 yung naaresto na, kasama dito yung team leader na isang tiniente pa naman, batang-bata. Konting udyok na lang, papangalanan ko na talaga to. Na siyang nanggahasa dun sa ating biktima. In fact, Ma'am Chacha, we are expecting the complainant to arrive today. Dapat 9 o'clock na sa opisina ko siya, 9:14 na. I'm hoping that she arrives. Mag-file daw siya ng complaint dito sa National Police Commission. Oo. So, doon po sa 15 pulis, isa daw po doon ang nanghalay? Opo. Yun ang lumalabas. Tapos, yung ibang mga kasapi ng kapulisan, pinalabas doon sa bahay o sa kwarto. At yung pong tiniente ang siyang nanggahasa dun sa ating biktima. Oo. Dito po sa November 22 na pangyayari, 7:45 a.m., nung time na yun na nangyayari po ito, ang tao lang po doon sa bahay ay yung bata, wala pong kasama? Kasi sa mga initial... It appears, Ma'am Chacha, pero I think the family also is coming over here. We will ask that pertinent question. Pero from our initial report, from the report that I have right now, mukhang yun po ang pangyayari. Siya lang po ang nandun sa bahay. Ang pinaghahanap po nila yung lalaki. Yung boyfriend. Di umano isang drug personality. So the PIDEG operated on them. Di umano. Oo. Attorney, confirmed ba na yung boyfriend daw nitong bata ay high-value individual connected sa illegal na droga? At ilang taon na po ito? We're looking into that also. That part, I have yet to receive a report. Pero that was the initial information given to me that yun nga pong lalaki ay di umano'y high-value target.
Pero yun po ang initial report. Pero we Mm-mm. are validating that Mm-mm. information po right now as we Oh, speak. ilang taon na po itong boyfriend nitong biktima? Balikan po kita, DJ Chacha. Hindi ko po Oo. hawak ngayon. Oo. At dito po sa mga pulis na sangkot na sinasabi niyong 15 na 8 na po ang arestado, may previous record na po ba sila ng ganitong klase ng insidente? Kasi according po dun sa lola ng biktima, nang pumunta daw po doon, nakamask yung pong mga pulis. 14 po, hindi 15, DJ Chacha. 14, opo. Opo. Tapos inutos na rin ho natin if there are previous cases. I'm awaiting that report from our legal service right now. We're also looking into yung pattern po. Baka isang grupo ba to? Noon pa ba sila magkakasama? Noon pa ba magkasama sila sa isang area, sa isang unit? O ngayon lang silang gumawa ng kalokohan? We're looking into all angles po right now and we will give you the answers to that. Pero totoo lang yan, ma'am. Kahit pa ano assignment nila dati, kahit may kaso sila dati, kahit wala pa, kahit malinis yung record nila, unacceptable yung ganitong klaseng pag-uugali ng PNP. Hindi ito ang PNP na kilala natin. I don't want to say isolated, but these hoodlums have no place wearing the uniform. They should not be part of the police service. On a normal day, I'll say we will investigate. On a normal day, I'll say, sisilipin natin. Pero totoo lang, walang excuse dito Lalong-lalo na yung nanggahasa. Anong excuse nung nanggahasa? Wala. Kung meron kayong operation, dapat nag-coordinate kayo. Walang coordination. Pangalawa, itong biktima na nga, ginahasa nyo, pinagnakawan nyo pa. Kinuha nyo pa yung cellphone. From the report that I received, plano pa yata na itong tiniente na to na umulit pa. Kinuha yung cellphone nung biktima para daw magkita sila uli. Ganun ka walang yatong tiniente na to. Totoo lang, he's not deserving to wear the uniform. Konting-konti na lang talaga. Ito pong sumbong na to galing mismo dito sa grade 9 student. Tama po, menor de edad ito Actually, I have a complete affidavit in front of me. Galing po to sa report ng IMIS ho natin, ng NAPOLCOM po na pumunta doon. Kaya po totoo niyan, on top of the initial reports that I have, I also have the reports of our field investigators. Yun po ang lumabas. At kasuklam-suklam. Gusto pang mag-part 2. Ninakawan mo na, nirape mo na, pa-part 2 ka pa. Talagang walang hiya tong taong to. He should be immediately dismissed from the service. Minsan lang ako magsalita ng ganito, DJ Chacha. Pero ibang klase itong pulis na to. Bagong-bago pa naman, 2021. So hindi ko alam kung ano natutunan nito. Dapat talaga itong turuan ng leksyon. Kasama po ba siya dun sa 8 na aresto? Yes, kasama siya. So ilan na lang po ngayon ang at large? 6? Tama po ba? 6 pa. Balita ko, 4 nagpahiwatig na sila ay balak sumuko. May 2 pa na wala pa tayo naririnig. Pero whatever it is, I know the PNP leadership, General Nartates, is investigating also as far as the criminal aspect is concerned. We will go hard. We will go strong against these rogue cops. Yung buong kahanayan ng pulisya ay hindi po natutuwa dito. Totoo lang, pati yung mga ibang pulis na na-detect sa akin, nagagalit. Nagagalit sa kanila dito sa PDEG SOU 4. Kasi hindi po ito ang asal ng pulis And if you put it in perspective, siguro alam mo naman na, DJ Chacha, na just a few weeks ago, pinagtatanggol natin yung uniforme ng pulis. Dahil ginawang costume sa isang Halloween drug party. Tapos here we are. 14 cops, 1 involved in rape, ninakawan pa. Parang, ano ba kayo? Ito siguro maintindihan ko pa nung mga caveman era, kaya many decades ago Pero sa panahon ngayon, naklaro na ang accountability. Klaro na ang NAPOLCOM will go after rogue cops. Klaro na ang PNP leadership ayaw ng mga ganito, tapos gagawa pa tayo ng ganitong kalokohan. No excuse. And we will show them the law. Papakita natin na may pangilang batas, ipapakita natin na ang pagwawalang ya ay ititigil ng National Police Commission. Ginawa ang panghalay siya sa bahay mismo ng biktima, no? Itong ang ginawang panghalay na ito. Ano pangalan po ng tenyente, sir? Hindi ko alam pero nandito sa harapan ko Maristela Ang apelyido? Actually, Lieutenant
Pakilala natin, Boss Ted. Ano Oo, po ang para makilala pangalan? na siya ng buong mundo. Lieutenant Ram Rojun Pastor Maristela. Opo. Yan, ang hindi dapat tularan na pulis. Saan po? Oo, Hayop siya. opo. Ito po ay tiniente ka ninyo 2021. Yes, sir. Opo. Saan siya graduate? PNPA po, sadly. PNPA. Yes, Boss Ted. Opo, opo. Sige. So, sir, ano ang mga ranggo ng kanyang mga kasama sa operasyon na ito? Totoo, lahat din po sila bata eh. Isa lang po yung medyo senior, isang police master sergeant, tapos lahat corporal at patrolman na eh. Iniisip ko nga kung saan nanggaling tong ganitong modus eh. Wala akong explanation. Ayokong isipin na naturuan yung tiniente ng kalokohan, ayokong isipin yung tiniente nagturo ng kalokohan sa kanyang mga tao, o yung master sergeant na nagturo ng kalokohan o kalakaran. Pero walang excuse eh. This is wrong. From Opo. all angles, kahit Opo. anong standard, Opo. this Opo. is wrong. Dito trabaho, Ilang taon na po wala itong sa ano to. tiniente, sir? How old is he? ay hawak ko lang, nasa isang mesa ko, actually nasa cellphone ko eh, but he's young. Opo. Sabihin na lang natin ang normal graduate nakapasok hanggang 22. Opo, So opo. plus 4, Mm. graduation, Mm. 26. Mhm. That 2021 yung class niya, that's 4 years ago. Mga nasa ala 30, Opo. Boss Ted. Opo. Nasaan siya ngayon? Where is he Siya detained? po ay naka-aresto. Yung po ang aking pagkakaalam na nasa kampo po sa Region 4A. Okay, pero wala pa siyang formal charges po. Dalawa ito, kasong kriminal at administratibo. Wala pa po siyang formal criminal charge. I have to get back to you. Pero the mere fact that they are arrested, I would assume that the PNP has already filed the proper charges against them. Kasi hindi na pwedeng i-hold yun ng pagkatagal-tagal, Boss Ted. Opo, kasi nga din po, no, baka pa pwede sabihin po ng pulis, sige, kumbaga ano ka lang muna, floating ka lang muna dito. Opo, kasi pa we have to make sure na meron na po itong criminal charge na naisampa sa piskalya para po sa kaukulang pagsasampa ng kaso. Otherwise, baka ho makalabas ito on technicality na naman. Boss Ted, di mangyayari yun. I have been speaking with General Lucas. Si General Lucas ay isang makisig na pulis. At kilala rin natin si General Nartates. Diretso yung pulis na yan. Okay. Hindi sila papayag na makalusot ng mga pulis na to as far as the criminal aspect is concerned. Okay. Tayo naman sa Napolcom, na amoy pa lang natin na may ganitong pangyayari, nagpadala na tayo ng team at pinapangako ko, Boss Ted, siguro yung track record na rin natin for the past years. Di naman tayo na-areglo dito. We will do what is necessary to make the Opo. necessary Okay. corrections here. Opo, Boss sige po. Ganito, sir, no? Kasong administratibo sa Napolcom. Sir, hindi po sa ano man po, pero theoretically, technically, kapag ho ba yung biktima dito umatras, automatic po ba na wala ng kasong administratibo sa Napolcom o maging criminal case? Hindi po. Siyempre, ang kailangan po sana natin, nandiyan po yung complainant, yung po ang best scenario. Pero totoo lang, Boss Ted, kung kaya naman namin patunayan dito sa Napolcom na ganito yung nangyari dito, at ito po meron kami hawak na ng ebidensya. Hindi po, ang Napolcom po ngayon, nung po sa ating pamumuno, hindi po tayo pumapayag sa teknikalidad. We decide on the merits on each and Okay. every case. Opo, So, sige po. especially this case. Sige po. So, ibig sabihin po, kahit na po umatras sa anumang pong kadahilanan, tinakot o anuman po, yung biktima at pamilya ng biktima, pwede pa rin ituloy yung pong dismissal proceedings laban sa tinyenteng ito at mga kasapakat niya. Yes, Boss Ted, we commit to that. We will not allow a farce or a comedy dito sa ating investigation or sa ating hearings. Ang mananatili lang sa serbisyo yung mga tapat na pulis, yung mga skalawag tatanggalin natin. Sige po, kami po aantabay po sa magiging resulta po ng inyong investigasyon at sana nga po sumipot ito pong biktima at ang kanyang pamilya today sa inyo pong hearing sa Napolcom. Salamat po na marami, Commissioner. Yes, Boss Ted, ingat po kayo dyan. Makakaasa po ang, Boss Ted, if I may, no? Go ahead. Gusto ko lang humanawagan, ito magandang pagkakataon na ho ito. Ang pulis ng pulis ay ang National Police Commission. Natoon po na gusto kong pasalamatan at saluduhan yung mga pulis na nang-aresto dun sa mga PIDEG 4A. Itong COP ng Bacoor City, yung Intelligence Section ng RID, RHSU, tsaka RMFP. Pero totoo lang, kung meron pang ibang tao na naargabyado ng ibang abusadong pulis
pwede po silang lumapit sa National Police Commission. Ang police ng police ay ang NAPOLCOM. Opo. Muli po, salamat po na marami sa inyo, Attorney Rafael Vicente Calinisan. Mabuhay, sir. Thank you po. Ingat po. Yan po ang Vice Chairperson po and Executive Officer ng NAPOLCOM. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!